Alright, for today's video, pag-usapan natin how are you going to pay for your percentage tax o yung tinatawag na 2551. So, as a startup, ngayon makikita mo on your screen, yung BIR may bago na silang website, no? I mean, bagong mukha. Same pa rin naman yung domain name, pero when you look for 2551, saan mo ida-download, continue to go sa bottom. Ayan. Scroll mo siya dito. Yan, EBIR forms. Tapos, click mo yung more. Pag na-click mo yung more, ito, i-download mo siya. To download the EBIR form package, click here. So, pag na-download mo na yan, so, it will come out na ira-run mo yan until ma-save siya sa system mo. Tapos, ito yung makikita mo. Pag nag-open ka, ito yung lalabas. So, you'll see here, offline BIR forms package 7.9.4.2. So, ito yung kung saan ka mag-file online. Fill upan mo yung taxpayer identification number, RDO code, line of business, kung online store ka, pangalan mo, last name, first name, and middle name, tapos yung registered address, zip code, phone number, o cellphone number mo. Tapos, email ad. Okay, sa email ad, be sure na yung ilalagay mo dyan, na-access mo. So, hindi basta lang dami email ang ilagay mo dyan. Yung ma-access mo, ma-open mo, kasi once you file sa EBIR form package, na-click mo yung click and submit button, it will give to you, it will send a notification o a confirmation email dun sa nominated email address mo. So, kung first time mo nag-fill out nito, ganyan, tapos kiklik mo yung fill up, before ka ma-proceed doon sa, ipapaka-confirm sa'yo yung TIN number mo and yung email ad mo. And then you just have to click submit or confirm. Now, since ito ay 2551, yung percentage tax, ito pipili natin. BIR form 2551Q versus 2018. So, i-click mo yan. And then, kasi na-open ko siya kanina. And then, click view. Pero normally, pag na-click mo yan, ang lalabas eh. Mapapansin mo, when it opens the window, naka-note na rito yung calendar and we're talking about filing for first quarter ha. Yan ang discussion natin. First quarter, tapos yung TIN mo, naka-auto-populate na yung RDO code, contact number, email address, tapos nakasunod dito, are you availing of any special tax relief under any special law or international tax treaty? The answer is no. Tapos, sa number 13, you have to decide whether graduated income tax rate ka or 8% income tax. So, assuming graduated income tax, so you have to click this one. Okay? I will have a separate discussion regarding 1701. So, makakover to. For purposes of our discussion, we pick up graduated income tax rate on taxable income. Now, what happens here is, we go to next, and then we'll use the sample file natin regarding yung sample sa discussion regarding dito sa first month of operation. So, ito yung meron tayong current data. Let's go for an extreme case na, for example, yung seller hindi na nakapag-sell ng February and March and still nagbebenta siya ng January. We are still liable to submit our 2551. Okay? So, ang basis nito, itong template ko na to, is nilink ko na yung sales from January to March. Ito yon. If I click on this one, naka-highlight siya. And then, mako-compute, ito yung percentage tax rate, 3%. Ang total na tax due is 645. Okay? So, ito yung sinasabi ko na this template is very helpful kasi nilatag mo na siya eh. Nilatag mo na siya yung operations mo for January until March. Tapos, mako-compute na niya kung ano yung tax due mo. So, what you're going to do, you just have to copy the information here doon sa tax form. Okay.
21,500, 3%. So, tama siya, 645. After that, you have to click save. Okay? So, pag click mo yung save, tapos, you click validate. Okay? Pag na-click yung validate, be sure na naka-gray to. May instances, for example, na hindi mo na-click ang save, na-click mo ang validate, normally minsan nagiging 0 to. Kaya mas maganda, importante, click mo muna ang save bago i-validate. So, naka-save na to, right? So, wala daw tayong error kasi walang lumabas na error. We have completely filled it out. Once it's good, then that's the time you have to click submit. Submit and final copy. I'm not going to click it because this is just a sample ITR form. But normally, when you click that, meron lalabas dyan na notification na yes, na-send na siya sa nominated email address na nilagay mo doon. Another way for you to also part of record keeping na rin, you either snapshot itong form mo na to, go to Word. Sa case ko, this is what I do. For example, I go to previous. Okay? Tapos, i-screenshot ko siya. Okay, I do that. Alright? Tapos, lahat siya i-screenshot ko. Assuming na, pati sa dito, i-screenshot ko siya. To prove na meron akong ginawa filing. Tako dito. Tapos, even the notification na patatanggap ko from here, ni-snapshot ko. Tapos, I'll wait for the confirmation dun sa email ad na sinabi ko. Whatever the confirmation na natanggap ko ron, i-screenshot ko rin yung email. Tapos, nandito. Ididikit ko rin dito sa Word document. And I'll put it, isa-save ko siya sa isang i-save ko siya sa, for example, sa documents, ganyan. Pero dapat properly labeled siya, whether tax, yung ganon, tax, sa tax na folder, anong year, ganyan. Tapos, ang gagawin ko, example, i-save ko siya. So, what I do, I put here the year, 2024, first quarter, pwedeng, or, tas 2551, Q, tapos 1Q. Tapos, ganyan siya. I-save ko siya. Ayun. So, that's one way of, one of the ways that I do to keep track of the submissions I do for tax forms. Kasi minsan, not minsan, but the burden of proof lies with the taxpayer pag halimbawang nanghingi si BIR if nakapag-file ka ba or hindi. So, aside from snipping it, tapos if I go to the confirmation sa email ko, i-snip ko rin siya. Then, after I snip it, pag nagbayad ako sa PayMaya, ngayon sa PayMaya or sa my EG ba yun? So, kung ano man yung confirmation doon, I also snip it. Kasi, this is one way of telling me na, itong tax due ko na 645, nabayaran ko siya for this time, for a certain period of time na on or before 25th of the following month. Okay? Ng quarter close. So, and then I save it. So, at least, closely monitored mo yung lahat ng submissions mo. But just in case magtanong. Alright? A very good example. Okay. So, that's one way of, monitoring your tax submissions. Alright? Thank you.